Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Muling iginiit ng Malacanang na hindi na dapat iugnay kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kasong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Paliwanag ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, walang kinalaman dito ang Pangulo at ipinauubayan na lamang nito sa Senado ang kapalaran ng impeachment ng Vice Presidente. Binigyan diin rin ng Malacanang ang pagiging independent body ng Senado at pagsunod sa due process. Maliwanag din sinabi ng Pangulo na impeach na po si VP Sara, kaya po hindi niya po ito papakialaman. Wala po siyang anumang gagawin patungkol dito dahil lahat po ng mangyayari ay nasa Senado na po. Ang gusto lamang po niya, para sa kalahatan, hindi lamang po para sa impeachment, dapat lang po manatili ang due process, manatili ang proseso. Kung ang proseso po ay kasama po dito ang pagtugon at pagtupad ng mga probisyon ng konstitusyon, dapat sundin kung ano nasa konstitusyon. Binawasan na ng Department of Education ang kinakailangan na paperwork ng mga public teacher. Ayon sa DepEd, sa ilalim ng DepEd Order No. 5 Series of 2024, mula sa dating 174 school forms, 5 na lang ang regular na kinakailangang sagutan ng mga pampublikong guro. Samantala, ang 31 forms para sa iba pang tungkulin at 39 teaching-related forms naman ay optional na lamang. Depende sa kanilang designation. Ang hakbang na ito'y bahagi ng mas malawak na reforma sa edukasyon ng Administrasyong Marcos na naglalayong pagandahin ang kalidad ng edukasyon at tugunan ang matagal ng hinaing ng mga guro. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Jay Lagang. Mayong adlaw, upat ka individual ang namatay human nga maunlod ang gisakyan nilang pump boat nga naglawig sa kadagatang sakop sa baybayon sa Purok 1, Kabgang, Tambulig, Zamboanga del Sur netong Hunyo 1 ning tuiga. Ang pump boat adunay 11 ka sakay gikan sa Barangay Balas, Aurora, Zamboanga del Sur ug paingon unta sa ilang fish cage sa Tangub City. Apan naunlod kini human sa paghapak sa kusog nga balod. Sa report sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kon MDRRMO sa Tambulig, 3 sa gika-report nga namatay ang nadala pa sa ospital una sila nakabsan sa ilang kinabuhi. Usasab sa gilantaw nga posibleng rason sa mga insidente mo ang overloading. Samtang nakita na sabang patayng lawas sa usa ka bata nga sakay sab sa naunlod nga pump boat nga apil sa mga namatay. Subay niini gidasig sa otoridad ang mga nagasakay sa mga sakyanang pandagat nga magdala o magsulob og life vest. Ilabi na kung dunay mga bata nga pasahero aron nga malikayan ang disgrasya. Gibisita sa mga sakop sa 4th Infantry Division sa Philippine Army ug sa uban pang ahensya sa gobyerno ang Sitio Kalhaan sa Barangay Minalwang, Claveria, Misamis Oriental netong Mayo 30 ning tuiga. Kiniaron nga susihon ang kahintang sa mga proyekto sa panginabuhian ubos sa Adopt a Community Program. Dinigisuta sa kasundaluhan og mga partner nga ahensya ang nahumana nga mga pasilidad sama sa eskwelahan, water system ug mga proyekto sa agrikultura nga nakabenepisyo sa mga lumulupyo sa lugar. Ilabi na sa mga miyembro sa People's Organization, former rebels ug indigenous people kun mga IP. Gisundan kini sa ceremonial turnover sa mga binhi, abono o gamit sa uma nga gihatag sa Department of Agriculture. Tumong sa programa ang paghatag og malungtaron nga panginabuhian, pagpalig-on sa kapasidad sa komunidad ug pagpasiugda sa whole of nation approach aron nga makabot ang malinawon og malungtarong kalambuan sa Sitio Kalhaan. Ug mo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat, Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTV PH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.